umaga. Balik tayo, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Nandito si Jonathan De La Cruz, si Joel Lacsamana, at nandito ako, Conrad Banal. Good morning ulit, July 10, 2024. Ano nangyayari sa Comelec, pare? Yun. Nag-press conference yan. Si George Garcia. Chairman. George Garcia. Oh. Meron atang nag-akusa na nagkaroon daw ng corruption. Diyan po sa pagbili ng bagong system. Counting system, yung automated. Oh, yung Miro systems. Yung Miro. Okay. At ang naglabas po ng, kumbaga, expose ay sino ba to? Congressman, Sagip Congressman. Oh. Rodante Marcoleta. Ayun, Marcoleta. At ang sabi po niya, Inaccuse niya. meron daw nagkapalitan ng 100 milyong piso. 1 billion. 1 billion daw ang tinanggap nitong si Comelec Chairman George Garcia. Mula kanino? Galing sa Yung South Korean. para pirmahan daw po yung full automation system with Miro. although hindi po siya pinangalanan ni Congressman Rodante Marcoleta. May mga a number of foreign accounts. Parang ganon. Yan. Overseas accounts. So, nag-press conference itong si Comelec Chair na buksan daw lahat ng kanyang bank account. Para makita ko may foreign account and all that. Waiver daw po yan ng accounts niya. Bibigay niya sa NBI. Paano kung wala sa pangalan niya? Yung mga ganyan statement. Ito yung mga accounts ko. Narinig ko na yung kwentong yan, pare. Matagal lang kwento tong ganito. Well, it doesn't prove anything. No. Tignan nyo. Ikaw ba naman, pare, meron tayong transaksyon, illegal, ilalagay mo sa pangalan mo? Kung nga sino to, si Lati Guboy? Andy Bautista. Bakit palaging ganyan merong dyan sa Comelec? Pero ako, si Chairman George is known as a very, very Straight person. May ayos na tao ito. Kay Marcoleta naman, maaaring hindi si George ang kumita. Wala naman siya sinabing si George. Si Chairman, Ang sabi niya, nagkapalitan talaga Hindi, indignant si Mr. Garcia. Sabi niya, ayoko na makabato-bato sa langit. Meron daw opisyal na lumaki yung bank deposit, galing sa South Korea yung pera. Wala naman sinabi siyang specific yata. Yun na nga. But, imposible si Chairman He felt alluded to, yun nga lang. He felt alluded to. Oo. Yung numbers pa rin, nakita mo ba? Do they make sense? Sila daw kasi siya kayo may account. So, Malaki ba? 1 billion 1 billion 1 billion daw. At least 1 billion in funds. Yeah. Nagkaroon na exchange. So, sumulat daw po itong si Chairman sa NBI. Pakitignan ito. Hindi, imbestigahan nyo yung nag-a-accuse sa akin. In other words, si Congressman Marcoleta ang imbestigahan. At the same time, nag-issue siya ng waiver. So, in other words, wala na po yung bank secrecy. Buti, hindi naman. Yun na nga sinasabi ko paano malalaman lahat ba ng bank accounts nasa pangalan mo? Di ba madali naman gagawa ng paraan yan Yun nga sa Switzerland, number accounts lang, di ba? Ganyan, di ba, uso? Pag kaya nga po may AMLAC para matrace yung mga ganyan yung Anti-Money Laundering Council. Yung council na yon, taga-council lang. Wala naman palang ginagawang aksyon. So,
Sa atin po, hindi natin malutas-lutas, hindi natin ma-solve yung problema ng money laundering. Ang sinabi pala ni Congressman Marcoleta, I have uncovered or I have information that there are 49 May specific offshore accounts in 18 foreign banks attributable to Unofficial. unofficial. Saka traceable yung deposits daw emanate directly from the South Korean bank accounts. That much is clear. Oo. Galing daw talaga sa South Korea. Individually affiliated with Meru. Ba? At hindi pa raw niya po sinasabi lahat. Sabi ni Congressman Marcoleta. If I am compelled in the coming days, I will disclose everything. Nako. Naku, huwag niyo i-compel. Hindi, yan po ang sabi ni Garcia. Pala. Ni Garcia. Hindi si, ano, Hindi si Marcoleta. I will disclose everything about the demolition job. there is, ang Kasi kay, alam siya sa demolition job. ang kay chairman, there is an ongoing demolition job against him. And the full body. Kaya nagre-reklamo siya sa NBI. Yes. Yan. Paano kaya masosolve to? Wala lang. Pakulo lang. Hindi naman. The NBI will exert all possible efforts Exert all possible. Parang DTI press release. to look into these allegations, because these allegations remain. Ito ang hindi ko maintindihan, parang John at parang Joel eh. Ang eleksyon natin, laging merong Ganito. issue May bahid. ng bayaran regarding sa supply ng COMELEC. Tagal na yan. Noon pa yan. Lalo na sa automation. Hindi pa nga automation eh. Noon nga, sa mga, ano pa lang eh, sa mga ballots. Buffet. May buffet ng mga balot. May buffet ba? Extra ballots. Extra rice. Extra rice. Dati yan. Pero lalong tumindi yung mga ganyang allegations nung nagkaroon na automation. Every election meron eh. Di ba? Kasi yung automation natin, from the very start up to now, except na nagbago na, Smartmatic eh. Oo. Ano na yun? 7 elections na yata. Malaki na talaga kinita nun. At hindi kasi ng mga nangyari. Alam mo, kaya ako naiisip yun. Every election meron. Dahil dun sa sad experience natin sa Smartmatic. Yes. Very, very. Okay? Kaya ngayon, pati lahat na lang ng kilusin ng COMELEC, meron suspicion. Noong kasi pati yung luma na vote counting machine, VCM kung tawagin, na nakalagak na lamang sa mga Sa warehouse. Sa warehouse. Nandiyan na, nabubulok dyan. Akalain mo ang COMELEC natin, binili pa. Ang original na kontrata nila, lease lang. Lease lang. Nakumbinsi pa sila ng Smartmatic. Bilhin nyo na. Yan. Total luma na eh. At saka nandito Total dyan na sa inyo. nabubulok na sa... Binili pa. Yung mga ganun transaction po, kaya laging merong duda tungkol sa mga galawan dyan sa COMELEC. But the Supreme Court, di ba, ruled that COMELEC committed a grave abuse of discretion nung bina nila Smartmatic. Di ba, ibang... May other side of the coin, kumbaga. Sabi ng COMELEC, grave abuse of discretion nung inano nyo kaagad ang Oo, Smartmatic. Smartmatic. But, that does Tuloy not, ang ano. that does Tuloy, not yung Meru. deter you from implementing your contract with Meru. With Meru. So, meron po talaga umuupak sa Meru contract. Meron. Ito na yun. Meron. Kasama. Meron umuupak. Kaya sinasabi ni COMELEC chairman, Merong campaign. pero ang iniisip ko dito, pare, si Marcoleta, isa pa rin namang maganda ang reputasyon niyan eh. Pagdating sa investigasyon. Pagdating sa ganyan, sa investigasyon, malamang hindi magsasalita yan ng Wala siyang hawak. ganun lang. Nang wala siyang hawak. Kaya kanino ka rito? Pareho may reputation Na maayos. maayos. Oh, yan. Hindi, siguro sasabihin ni Marcoleta, ni Congressman Marcoleta, hindi ko naman sinabi ikaw eh. Sinabi ko, official. Hindi sa akin, magkakatapusan to kung may lalabas na pruweba. Yes. Yun.
Meron daw. And the NBA will have to do... Pero yung move ng ni chairman na I give you blanket authority to investigate my accounts. Hindi po ano yun hindi rin pasok yun Sinasabi ko nga sa iyo kapag nga galing sa kalokohan ng pera, ba't mo naman ilalagay sa pangalan mo? So, ibig mo sabihin, mintis yun. Kumbaga sa bilyar. Ill-advise. 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 Makinig ka kay Chaleco. Diyan mahusay si Chaleco sa mga ganyan. Okay. So, ito, medyo naano siya. Kasi madali. Para kang binukas mo yung sarili mo. You open yourself to attack. To attack. So, And dali mo sabihin yan kasi wala naman sa pangalan mo yung pera. yan. Ganun na ngayon ang mangyayari. Ganun ang isip. Mabuti pa hindi ka rin lang nag-comment. Di ba? I'll have this investigated. Ganun na lang. Flatly deny. Hindi wala akong kinukuha. Tapos. Pero meron pang drama. I open my accounts to the NBI. Kumbaga, kasama yun sa Eric Matis. Naku! Una, hanip ka. Kasama sa Eric Hindi, Matis. kasama sa script yun. Oo, kasama sa script. The, Diba? the indignation and ito. Binubukas ko nga accounts ko Wala nga, Pero ibang wala pangalan ko dyan. ganun ang isip ng taong bayan di ba? Hindi maaalis. Yung ibig mo sabihin, ito will open more questions than... Pwede. than answers. Yun nga. Yung flat denial, wala akong kinalaman dyan. It's not, di ba? Simula. That's it. I asked the NBI to take a look at this. Finish. Pero yun, Thank you very much. open my accounts. Waiver of accounts. Yung waiver na sinasabi mo medyo supply. Kung kung ako mag-a-advise kay Chairman. Chairman, boss, huwag mo na sabihin yan. Okay ka na Kasi okay na yun open ka pa sa criticism yan Boss, okay na yung I will have this investigated. This is there is a... I flatly deny. Flatly deny. I'll have this investigated. Maski hindi ako pinangalanan. There is a campaign against the COMELEC. Tapos. Yan. Finish. Director Santiago is here with me. I have requested him to take a look at this. Yun. Finish. Tsaka bakit magte-threaten ka pa? I will disclose everything regarding the demolition job. Do it now! Bakit if I am forced, I will disclose everything. Masama yung ginagawa Why not disclose everything now? Diba? Yun ang mga question na Sama Sama ng dating Para bang tuloy, may tinatago ka, boss. Ganun ang... I will disclose it in the fourth quarter. O tsatsaleko ka. Challenge ka. Wow. Hindi, there is a demolition job. Demolition job. Ngayon na. And now, I have information that Congressman Marcoleta, ganon. Baka wala siyang ganon. Hindi may threat Ako pa. din, May threat pa, he will disclose Sabagay. everything kapag daw napilitan siya. Meron akong this is number one, a statement. I flatly deny. Declarative kagad. Di ba? This is you're besmirching the reputation of not only of myself but COMELEC. Mas maigi pa, bigyan mo ng motibo yung demolition job. Yes. Why are they doing it? And there is a demolition job. I have information that Smartmatic is involved. Yan. Ganon. Which is plausible. Which is very Actually, plausible. 1+1 yan Pucha naman. Which is very plausible. Nakita ang tali. Smartmatic has been doing this kind of demolition all over the place. Hindi lang dito sa Pilipinas. All over. Meron nga akong kaibigan galing siya sa US. O South America. Sa South America. I think he's from Venezuela. Sabi niya, gulo daw doon sa kanila kasi sabi ko, well, Smartmatic. you have Smartmatic, don't you? Yes. Yes. Oh, that's How did you know? Because we also had them. So, ganon. Medyo ito, hindi pa tapos to. Ano to? Oo. This is another Another chapter. teleserye. Medyo mabigat. Parang yun sa Senado po yan. Ayan. Pero mabigat ito. Mabigat ito. Kasi we are going to the elections So you are putting some, Hindi, may Kapag nasindihan namin siya rito, tuloy na. May sinasabi pa si Chairman Garcia, malamang daw po magma-manual counting tayo. Another Manual counting. ano yan? Ayan. Another angle.
It's a twist in this In the particular- plot, ha? Oh, in the plot. Hindi. It It gets gets, ano, thicker. and thicker. Mabigat yun, ha? Hindi, yung statement na yun. Oo, sabi po nila, kapag daw ang Supreme Court nag-rule against Miru, balik tayo sa manual. Yan ang sabi ni Oh, kasi Chairman wala nang panahon Garcia. yan. George Erwin Garcia. Ako, pag nag-manual, iba na naman yung kalakaran yun. Ibang kalakaran ng manual. What about the preparations that are being made or have been made? Hindi, kasi pag kumi-order yung Supreme Court na basurahin yung deal with Miru, ang COMELEC, pwede na sila mag-negotiated. Kailangan ba mag-bidding uli? Hindi eh. Ibig sabihin, failure yung bidding doon. So, under the law, pwede na sila mag-negotiated contract. Hindi ba? Hindi, sinabi na ng Supreme Court. Although there was grave abuse of discretion as far as yung Tanggal ng disqualification of Hindi, ibig yan. sabihin, It will not cancelled affect. mo, no? Yung sa The Biro, bidding is not. Hindi, pero may bagong kaso ngayon, pare. Final si Erice. Oo nga pala, no? Erice, A month nag-file ago, siya oo. to declared null and void Yung na Miru. the Miro award. Oo. Smartmatic driven din siya. Oh, Yung mga ganong klaseng dating. Oh. tingin mo? Well, Medyo maliwanag pa rin, Joel, maliwanag naman. na Smartmatic driven. Ha? Masyado ka namang... saan pa magagaling bakit mo napaka-dated mo naman. Yun sinasabi ko nga kasi parang na-traumatize tayo dyan sa Smartmatic Smartmatic na na yan. yan Since 2010 ba yan? Sila na? Earlier, kasi nagkaroon muna ng Noon dati parang... experimental sa pakita, farm, no? Kung sa baga arm. Sa pelikula, pakita Nagpakita, nag-teaser Nagkaroon ng trailer Di ba? Doon sa arm. Doon nagkagulo rin. Pero despite nagulo, tuloy-tuloy pa rin Smartmatic. Ang akin, ang Smartmatic ang tingin ko dyan kasi parang Hinebra yan never say die yan Meron niyang Pero kung tuloy-tuloy na dating. makakapagpakita si Congressman Marcoleta, Di hihiga na lang yan. na yung pera dun sa 49 offshore accounts galing sa South Korea, Oh. ang laki, Emanating directly from ang laking kwan, no? Sabi ko hanip yun Sabi niya, emanating Oo, directly from South Korea. South Yung Korea. depositors, yung deposits. Maano ba? 49 offshore accounts. Si Ang Congressman dami naman. ng mga accounts. What 14 daw. Ano ngayon kung nanggaling sa South Korea? Ibig mo sabihin na... Billion-billion nga Ano nang na yun? gagalin sa... Miro na yun? Hindi naman And- napakaraming South Koreans dito sa Pilipinas. Ayan. Bakit hindi sila pwede maglagay dyan sa 49 accounts na yun? Pero 1 billion offshore pa rin. bank accounts? Ang laki. Offshore bank Bakit account. nga ba? Bakit sila maglalagay dun? Ng 1 billion? 49, iba-iba pa? Oo, parang in-spread out pa nila Well, I don't... mahaba-haba nga yan. Hindi, baka mayroong Ano? Parang yung baka may mga South Koreans na naging Pilipino na gusto tumakbo dito. Oh. Pucha na Parang alis na. parang Pwede rin, pampare. pwede rin, pwede rin. Pwede rin. Pinakamarami sila rito Bagay, ngayon. oo. 1 million South Koreans That's how they sila. do it. Kasi sinabi na ni Senator Amy, tigilan nyo na yung mga automated counting machines. Dapat hybrid. Hybrid na lang. Yung pagpapadala, mura pa, Oo. tapos mache-check pa, mas mataas pa credibility ng eleksyon. Kasi merong Ba't ba natin pinagpipilitan yung automatic? full automation. Oo. Sa ibang bayan po, iniwanan na nila yan. Meron trail yung pag hybrid may trail. Makikita mo, physical, bibilangin yung boto. Pagdating nung... Kung i-automate mo lang ay yung transmission. yung transmission. Pero dito doon nangyayari kasi yung dagdag bawas sa transmission. Sa bilangan, ayos. Pagkatapos ng bilagan, may mga misteryo na nangyayari. lalo sa mga oras na na Kasi pag oras ni peligro. nandaya ka sa bilangan, buong Pilipinas, too much effort, ang laking niyan. Di ba? Samantala sa transmission, mas madali doon. Ang sagot doon kay Senator Amy, ma'am, you have to amend the law. Because we have a automated election law. Oo. Sino ba gumawa niyan law na yan?
previous Congresses. Wala kami kasalanan. Wala kaming kasalanan dyan. Yeah. We are just implementing the law. Otherwise, Nanatol. Eto, ang dami conflict, no? Grabe. Hindi pa natin Ngayon daw po, resumption nung hearing sa Senado tungkol dyan sa building. Yung ano. Hindi pa tapos? Today ang resumption. Yung hearing ni Senator Cayetano. At baka magkatagpo na naman daw. Ha? Hindi siya member ng board. Hindi siya pwedeng sumipot. Pwede. Kahit committee. senador. Pwedeng Ng senador. committee. Basta senador. Basta senador, pwede. Kasi nga public pwede. Yung senador pa. Yan, meron pa yan. Tapos meron naman ngayon, kasi si Recto nagsalita, payag na raw siya sa total ban ng Pogo. Kinontra siya ngayon ni Balisacan. Hindi pa napag-usapan sa cabinet yan. May mga ganyan. May mga ganyan ngayon. Complex yun. Oo. Diba? Drama. Mga ganyan. There is a drama. Para sa Senado eh. Ha? Hindi pa napag-usapan yan. Ang argument po ni Secretary. Secretary Recto, teka ha? Wala. Ang sinasabi niya, he is inclined to ask President to stop Pogo. Dahil daw po sa mga masasamang issue, masasamang effect sa society. Fundamentally po, ang Pogo is a business. Pero dahil sa maraming illegal activities na nakita na dyan, ang sama daw ng ano. So, ang tingin niya, masamang negosyo. Okay? And flawed regulation. Hindi raw siya payag sa gambling. Pero kung yung mga gambling companies, wala namang ginagawang masama at sumusunod sila sa patakaran, ayos sa kanya yon. Pero ngayon, ang nakita niya, Yung social maraming implikasyon. problems. Ang sagot naman ng Balisacan, Hindi pa napag-usapan. hindi pa napag-usapan sa cabinet yan. Ang layo nun Ang sinabi ni yung personal na pananaw niya Recto. Hindi, ang balik dapat Secretary Recto. Personal ko to. Hindi ko naman sinabi pinag-usapan na natin sa cabinet yan Ang sinasabi ko lang, ito yung mga implications niyan. Kaya, if this is the case and we cannot overcome all of these challenges, then talagang dapat wala na yan. Yun ang sinasabi niya. Well, eventually, sabi ni Balisacan, kailangan the entire cabinet will have to weigh in. Ha? Ang dami pong mas mabibigat na problema. Kaysa dyan. Kailangan daw, kasi daw ang focus generating jobs. Jobs and revenues. Ayan. So, malaking bagay pala kay Balisacan itong Pogo issue. Yes. Matter of life and death? Yes. Really? Oh, jobs and revenues, Brad. Ang hirap niya, Especially if you are going to lower the tariffs. Mahirap yan. Wala, hindi pa raw po nakarating yan sa level ng mga economic managers. So, paano kaya ito? May meron sa... Meron. There are... merong kiskisan ng konti. Within. Meron... Kiniskis ka rin ni Secretary Laurel Chu. Tungkol dyan sa executive order. Sa tariff. So, meron. Within the cabinet. May Meron. kiskisan. Okay. Paano kaya yan? Paano Only the president will be able to, But we have to face this Pogo issue. Yeah, but... Sa akin, hindi po pwedeng ganyan na lang yan. Araw-araw na headline, ganyan. Once and for all, we have to have a resolution ng issue. Nakikita ko na yung resolution dyan. Ano? We will intensively regulate Regulate? Pwede. itong Pogo na ito. Ano mangyayari doon sa mga sinara? Yung mga senara, ito dapat ang gawin na nila ngayon para for purposes of working out. Okay, alam namin kung nasaan kayo. Ito, illegal kayo. Intelligence work muna to bago kayo magsalita. Yeah. Kasi, Legwork. legwork muna para kasi kung 300 yan at ang gagawin nyo ay 50 lang or 49,
Patay. Yung mga 300 na yan, dapat nakopong nyo na lahat yan. Alam nyo na kung anong gagawin. Kasi, ang immediate na workout yan, isara yung mga yan at gawing, i-confiscate nyo yung mga whatever assets there are. Pero kailangan mo muna ng mga court ruling dyan. Precisely. That is the reason why you have to do the legwork. Yeah. Before Kailangan may case build-up. may case build-up ka sa lahat ng mga yan, and then makita ng court, bigyan mo na ako ng boss, kumpiskahin ko lang. Sa ngayon, parang no man's land. Precisely. Ang gulo. Di ba, ang gusto nga natin mangyari, di ba, follow the money nga eh. Alam natin na kumikita itong mga ito. Malaki. Malaking kinikita nila. Ngayon, Ibang departamento. Kung isara mo yung nila, on the basis of legal processes, medyo matatakot. Malinaw, lilinaw. Malinaw. Okay. And then, ito ang gagawin natin. Karambola, Aliw Channel 23. Ngayon, 9:31 ng umaga. Karambola sa DWIZ. Balik tayo Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Nandito, Jonathan De La Cruz, Joel Aksabana, ako si Conrad Banal. Ngayon, July 10, 2024. Good morning ulit sa inyo. Good morning. Morning. Showbiz tayo. Hindi, bisyo. Bisyo. Pareho rin yun. Bisyo, showbiz. Ito po, may mga nagagalit na asosasyon na mga magulang. Ito yung Parents Against Vape. Vape. Nagagalit sila, ba't inaayunan pa nitong DOJ daw ang natumanggap ang DSWD ng donasyon na nanggagaling sa tobacco company? Para ba yung sinabi mo, parang Jonathan, di ba? Yung sa kaso ng LTO. Ano ba ang tinatanggap nila? Naglabas ng legal opinion ng DOJ. At ang sabi, ang DSWD pwedeng tanggapin yung mobile clinics na dinodonate ng isang tobacco company. Yun ang legal opinion ng DOJ. Kasi tumakbo mukhang merong nagdo-donate ng 3 mobile clinics sa DSWD. Gagamitin daw pag merong mga disaster, alam mo na. Yung mga corporate social responsibility, nila yan? Trust, ika nga. On paper. So naglabas ng opinion ang DOJ, ang sinabi, pwede yan. Kasi hindi raw to violation ng circular o joint memo nung DOH at saka ng civil service. Kasi po, dyan sa joint memo niya pinagbabawalan ang government officials and employees from accepting gifts from tobacco industry. This is not a gift to them individually. This is a gift to the department. This is a gift to the public. Yes. Na ang hahawak DSWD dahil sila yung may poder. Nagagalit ngayon ito. Parang nakita ng DOH loophole yan na inexploit nyo. Officials lang. Bakit sabi nilang mga parents, ba't yun naman inaayunan yan? Bakit marami naman pwede mag-donate? Ba't sa tobacco pa? Kayong parents, mag-donate kayo na. Kayo na lang mag-donate. Okay, you're complaining na magkaroon ng mobile clinic para sa DSWD for those who cannot afford medical care on their own. Or why don't you donate yourselves? But this is a controversial issue. It will always be a controversial. Diba wala na ngayon sports sponsorship ang mga... No, pero sa akin, pare, it will always be controversial. The fact remains, hindi pa po natin totally banned ang tobacco. The fact remains, these businesses exist. They're still part of our society. Ang sabi nga gusto mo i-isolate, wag na kayong pakialam. Ganun na nangyayari kasi. At sinasite yata, ng DOH. Meron tayong memorandum internationally, di ba? Hindi DOH, parents. Parents pala to. Parents against vape. DOH. Hindi, pag may parents against vape, parang papo din. Parang papo to.
Ano to? Parang chamber yan eh. Ano yung chamber? O telcos. Oo. Yung telcos, chamber. Papo. Ilan lang sila. Oo, ilan lang. At the same time, well, ako, ganito yung aking personal. Galingan nyo yung campaign Oo. against tobacco and vaping. Mm. Ngayon, kung yung mga tobacco, meron silang mga donation ng ganyan, Ba't yung pagbabawalan naman? Bakit? oo may sariling Hindi dalang naman sila eh. hindi naman sila Galingan nyo yung campaign. Oh. Yung mga tobacco industries, dito po sa nangyaring ito, hindi naman sila nagdo-donate ng tabako. Hindi naman sila nagdo-donate ng sigarilyo. Nagdo-donate sila ng vape. Hindi naman sila nagdo-donate nun eh. Ang dinodonate Clinic nga nila, clinic. mobile clinic. Magkaiba Magkaiba yan. disaster. Magkaiba yan. Pan-disaster. Magkaiba yung mag-donate ka ng cigarettes, Teka. vape, etc. At saka ng mobile clinic. Magkaiba. Yung cigarettes, pare, masamang tawaging donation. Giveaway yan. Giveaway. Giveaway. Long time ago, in another life, official ako ng ng VP ako ng Public Relations Society of the Philippines. Magmi-meeting kami. The late Max Idralin, si Manong Max. Si Manong Mac. Manong Mac. Talagang, no, we will not accept any entries, any support from the tobacco companies. It is Very passionate. Very Tapos passionate. lahat kami, sayang naman yung ibibigay. Bakit? Ano sa'yo? That was long time ago. At that time, Hindi, alam mo ito, ganito yung Hindi, mga kasi controversy may talaga. isang Nga eh. Oo. Ayan, laging nangyayari yan. Oo. Laging maaasahan mo. May Bawat banatan, may banatan. Oo, may panatan. Oo. Naalala ko lang kasi gulo no, ng mga meeting. Alam mo, parang Joel, parang Conrad, I think namo-monitor nyo to. Every time na merong taas ng tax on sin products, banatan yan. Oo. Yan, ganyan. Eto na, meron na naman. Oo. Alcohol naman ngayon. Yan. Oo. Ayan. Ang sinasabi po ngayon, na nagagalit po yung alcohol industry kasi ang government gustong taasan Yan. ang tax sa alak. Lalak. Yan na. Ang sabi po ng industry, tirahin nyo muna yung black market. Ayan, another ano po yan. Yan ang consequence na mataas na tax. Mataas kasi ang tax ngayon sa alcohol and tobacco. Sin products, sabi Ang nila. nangyari, nagkaroon ng Black market. underground market. Ibig sabihin yan, para makaiwas doon sa tax, Dito kami. nagba-black market. Karamihan dyan po, smuggled. At hindi official, fake. Yan ang mas mabigat yun. Oo. Mas mabigat yun. Yung fake. Fake yan. Ano? Hindi nga natin alam kung may namatay na o wala. Yan yung mga gin bulag. Di ba may mga Ang ganun? dami nun sa Facebook. Dami nung ganun. Ah. Yan ang banatan palagi yan. Ang sasabihin na naman yan, revenue nga ito para sa health system eh. Kaya namin tinataasan yan para yung mga yan, seed products na yan. Ngayon, sa sobrang taas, smuggling naman ang pumasok o kaya yung mga This illicit. is going to happen. Alam naman natin yun. Ang sabi po kasi ng mga NGOs, Ano ako, another group. kasi lasenggo pa rin ng mga Pilipino, dapat taasan ng tax. Binge drinking daw po, pati mga kabataan. Ang dami na raw nangangamatay. Alam mo, nasihirapan ako sa ganyan mga arguments. Eh. Bakit? Hirap na hirap ako sa ganyan. Hindi tax ba ang Oo, tool? Paraan. Yun ang hindi ko maintindihan. Bakit magre-resort ka sa tax? To control a behavior. Oo. Behavior ito. Ayan. Dapat po yan, campaign. Information. lahat. Information and everything. Persuasive arrangement. Kasi kung taasan mo yung tax, eto na nga yung sinasabi ng mga nakakaintindi dyan, Eto nagkakaroon ng black market. black market. Di useless yung tax. Makakabili rin sila ng fake alcohol and Behavior everything. Diba? It's a behavioral problem. Lulusotasin mo ng tax, I think hindi terno. Oo. Hindi Parang hindi magkasopas. Sopas? Hindi magkasopas yun. Parang Pasko Sopas the boys of an angel. Diba? Ayun. Mali.
Mataas na po ang taxes, Super. Diyan sa Sin Products na sinasabi. sa sin products, Hindi natin ang suggestion nila kasi taasan palalo Ay, wala na yan. ng sigarilyo at saka ng alak para daw matigil yung pag-inom-inom ni Mister. Oo. Hindi ho eh. Hindi ho kasalanan ng tax yun. Hindi. Kasalanan ni Mister yun. Oo. Ikaw masyado niya siyang... Ini-stress. Kaya Ini-stress. kailangan, Hindi napapasigarilyo. Paano yan? Just to lighten up. Di ba? Oo. Hindi. Ang inom po, ang susi dyan, wag ka susobra. Oo. May tinatawag kasi na social drinking. Kasama yan sa isang gathering. Okay? Since time immemorial, panahon pa ng mga kuweba. Sila nga nag-imbento niyan eh. Oo. Otherwise, walang ganyan. Oo. Gumagawa sila ng sarili nilang stills, alak. Pero sir, mabalik na. Pero yung sumusobra, dahil sa sakit na po yun. Mabalik lang ako dun sa vape. Hindi kasalanan ng tax yun. Yung sa vape sponsorship. Well, hindi ko alam yung detalye ng story ang yun. Paano kaya... So, mga mobile clinics... Magdo-donate. Nakapaskill yung kanilang Nag-alala ang DSWD. Sabi, baka maging problema. So, humingi ng opinion sa DOJ. DOJ. Sabi ng DOJ, Hindi naman sa official binibigay. para sa isang program. Actually, sa public yan eh. Kayo lang ang magpapatakbo, DSWD. Which is correct. Oo. Diba? O ngayon, anong kwa mo? Hindi, well, ang mga vape industry kasi, believe din ako sa kanilang marketing at yung, ilang levels din ilang... Multi-level marketing. Multi-level ang Ang galing. Of course, pag dun sa high-end, kasi ako hindi naman ako nagsisigarilyo, nagve-vape, okay yung may lighted, parang cafe, kahit kabataan ang napupunta ron. At the same time, down the, down the line levels, very very aggressive sila. Meron naman sa sari-sari store at mga outlets, di ba? Yung ng vape. Na yung Pero alam nila kung meron paano na po magta-target. So, meron din sila. Ba't hindi nyo i-highlight yung istorya na meron na namatay? Yun lang. Meron ba? Meron na, pare, proven. 100% caused by vape. Medically proven. Kasi sabi sa akin ni Jenna Fetalino, hindi harmful yan. No. Hindi, if you take it more than not in like moderation. anything, Like in excess of. Parang yan yung binge eating yung mukbang. Diba? If Grabe binge naman eating, talagang mamamatay ka talaga. Pag araw-araw ganun ang ginagawa mo, di tapos. Hindi, ang sinasabi yata. Lahat ng sobra, masama. Oo. Everything in Kasi moderation. sinasabi yata ng DOH. Ang pagkain, masarap. Kailangan natin yan, nutrition. Pero kung Pag sinobrahan mo, mamamatay. wala na yan. Hindi, yung vape daw hindi excessive. False marketing daw, false advertising. Ayan, Sabi yan ang tirahin konti mo. lang daw yung sinasabi na, mas less harmful sa Di yun ang- tobacco, pero it's may not chemical true. pa. Yun ang laban mo. It's not true. Yun ang laban. False marketing. Marketing, etc. Di mag-educate ka. Hindi nga, labanan mo yun. Oo. Yung, Hindi yung tax. Humingi ka ng, yung tax na nakukuha dyan sa vape, dapat yan, a portion of that, mapupunta sa mga campaign against vaping. Kung talagang research, Underage vaping siguro. but that will require a lot of research, education, Dapat, information, science ganon. yan. Oo. Alam mo, ang laki na nang nabawas sa smoking. Because of this campaign. Campaign Okay? yun eh. Pero there is a Pati limit. mga LGU na convinced na mag-ban ng pagsisigarilyo sa lahat ng lugar. Hindi, Ngayon, para makapagsigarilyo ka, kailangan mong lumayo at bumalik Too tayo much sa hassle. essence ng storyang to. Oh. So what they're doing is they're sponsoring or whatever, yung mga na mga mobile clinic na ima-manage ng DSWD, now will this potentially contribute to increased vaping or is this really is more of PR to na we're helping out hindi nga DOH, in-announce the government. Hindi nga in-announce ng But they vaping will ka. not be distributing there will not be Ito kami nagdala nitong walang ganun. quietly nga eh. So, I suppose that's what you're Quietly. sabi ni Nagtanong lang ang DSWD, baka kami mabanatan dito.
Kasi merong Ayan nga. circular na ganito. Yung Parang, parents ka, yun nagalit lang. mo, eh. Sabi ng DOJ, hindi. Nag-react ngayon itong Parents against vaping. Yung vaping. PAD. Pub. Di ba? Pub. May papo. May pub. May chamber. Well, Chamber of Telecom, meron silang PCT. Echo chamber. Okay, ayos. Yan, ganyan. Yan. Kanya-kanya lang naman ano yan eh. Pero, But ang ano doon, they get into the papers. ang inuupakan, DOJ at saka DOH. DSWD. At saka DSWD. Marami pong issue sa DOJ at saka DSWD. Pero I don't ito- think this is the issue. Oo. Gagawin yung issue to. Ang sa DOJ nga, ang issue dyan, yung halimbawa, yung fiscal dyan sa Batangas City. Batangas hanggang ngayon. Hanggang ngayon, walang ginagawa. Yan. Obvious na yung abusado. Pero magpapakulong Nothing to ka. quarrel with home mobile clinic. Kaya yung mga real estate company, dapat yan ang ginagawa. Mga maikling merkana. Ayos yan. Yung nga lang pagdating nyo, baka mamigay din ng palyetos ng townships. housing. Ng mga house. Ito lang po ang gusto kong sabihin. Okay. Balikan ko lang yung alcohol. Sige, Pare. sige, Kasi alcohol. I drink. Oh. Hindi kasama Hindi ako hindi binge. kasama single malt dyan, bro. Hindi ako Kasama binge din drinker. Bulag. Ang sabi po ng DOH, no safe level ng alcohol consumption. Meron kasi nagsasabi, Tipo, a dram. Ayan. Mga ganun-ganun lang. ano lang, social drinking, 1 shot, 2 shots. Social drinking, wala pa yun. Okay, sige. Sabi ng DOH, no safe level of alcohol consumption. Kayong mga tumador. Oh, yan. Ha? Yan. Ayun. Ito po si Joel, katunggali ko to sa Sa toma eh. Sa toma. nung kami bata pa. Oo. Meron kaming, kumbaga, pinupuntahang filling station. Ayan. Wala raw, no safe level of alcohol consumption. I wish I knew that then. Diba? Kayong mga pare ko na nandyan ngayon. No safe level. Okay. At at ang DOH kasama na raw sa magkaroon ng stricter controls para daw po malutasan yan, negative. Negative naman talaga sa atin yan. Sa totoo. Si Kuya, minsan, imbes na magtrabaho, nakipag-inuman doon sa... Ay, hindi na makakapagtrabaho yun. di ba? Hindi magugising yun. Kaga. Pero alam mo, lalo na pag pumunta ka sa probinsya, ako galing lang ako recently. Pagkagaling sa bukid, nagtrabaho sa pangingisda, sa Pampano fish nga pond. Ito yung okay sa Pampano kanila, lang. yan ang kanilang Pang-relax. medyo ilang shot Ang natin tawag muna dyan bago ng uwi. mga periodista, ng newsman, unwind. Oh. Yeah. Sila magpa-relax. You need it. You need it. Kailangan. Ngayon, kung ikaw ay papo, huwag kang ganyan. Hindi, merong alcohol tax itaas. Yan po ang panawagan Hindi ng mga nagkaroon sila ng forum. Sino nanawagan? Wala Alcohol tax, kasi kami forum, iba-ibang klaseng, iba-ibang NGO. Ito yan. Sino ang nagbibilang sa inyo, mga smuggler siguro. Hindi nga. Pero bakit yung tax Ang issue nyo, ang gustong gawing tool o kasakapan paraan. para pigilan itong masamang behavior? Yung excessive drinking. Pinatunayan na yan sa ibang bansa. Hindi yan obra. Hindi yun ang susi rito. Hindi, tingin kasi yan mga NEDA, hits two birds with one stone. No? Revenue generation. Parang yan yung nung prohibition. Di ba yung mga, yung sa US, nung prohibition. Halimbawa, yung attitude, tama yung approach ng DOH. Meron na nakita nila, marami raw Pilipino, ang kanilang paniwala, yung moderate consumption ng alcohol, mabuti sa kalusugan pa. Meron Yung mga ganong paniwala, education yan. educate nyo. Education yan. Yan po ang sinasabi natin. Ang DOH, sabi nila, no alcohol, no safe level of alcohol consumption. There's no such thing. Oo. At yan po, napatunayan na rin na
ang nagsabi na rin yan, World Health Organization. Okay, mali yung paniwala. Na there is a safe level of alcohol. At saka ano yung moderate? Yes. Ano ibig sabihin ng moderate? There's no such thing. Isang buong bote ng Moderate. gin? Moderate ba yun? Hindi, may levels. Perception nga education Yun tsaka na nga information tama eh. Diba? Kung ako halimbawa. Depende sa tao yan Depende sa eh. tao yun. Behavior nga eh. Diba? Oo. Pwede mo ba sabihin, hindi pare, ano ka lang, isang sip ka lang. Ang tawag nila dyan sa labas, sakto-sakto lang. Ayan. Tama yung point ng DOH. Ang DOH po, sinasabi There's nila. no such thing. There's no such thing. At saka yung effect. The results will show. The figures will show. Yan pong pag inom-inom, ang dami nang nangamatay dahil sa nagdadrive. Yan. Yung mga ganyan. Yeah. 12,000 every year namamatay dahil sa toma. Yan. 12,000 po, 1/3 daw niyan, dahil sa toma. So, ibig sabihin, 4,000. Namamatay. Nakamotor ka. Ikaw, nagmamotor ka. Oo. Nakainom ka konti. Ano ka? Sasabihin ng mga Semplang ka. maikling Merkana na nasa Spain ay, Ano? alcohol doesn't kill, people do. Parang, Magagaling na. Parang kotse yan. Siya nag-speedy. Hired. You're hired. You're Okay. Baka maniwala mga taga-subaybay. Wag po. Ay, hindi po. Ano yan, Hinay lang po. Kaya ika nga ng DOH, walang safe level po. So, yung DOH po, hindi sila payag or hindi sila against the tax. Ang kanilang approach, evidence-based policies. Ang ibig sabihin nun, yung... Halimbawa, yung effect ng alcohol sa katawan, diyan sila magko-concentrate. Yung mga result ng alcohol drinking, 4,000 every year na mamamatay dahil sa accident. Yan ang approach ng DOH. Kasi ang panawagan, itaas ang tax eh. Mukhang... at hindi naman sinabi kung sino organizer behind it. Merong there is an effort right now. Tirahin yung mga titiasin beverage yung mga sin products, pati cigarettes. Kasi nga, nangangailangan tayo eh. Revenue to eh. Revenue generation ito eh. So ngayon, Hindi nga, bakit may call to increase taxes? yung nga ang problema doon, ano ba kayo? Ano kayo dyan? Anti-sin products kuno-kuno. And then you are using this, mga pananakot na yan para mag-ano na. Itaas ang tax. Hindi ngayon na solusyon. Hindi nga na-solve. Tumataas ang smog. Sinabi na natin, i-smuggle lang yan eh. Okay. Consign lang na yan sa alcohol. Sana kung itulak nyo na lang yan bangos sardinas. Yan. Mas masarap pa yan. Malusog. Yan ang sabihin natin. Malusog to pang-almusal. Fortified yan. Sasabihin natin doon sa mga mangingisda, kung gusto nyo quiet time, kumain na lang kayo ng bangus. Kasi yan yung unwinding, quiet time. Susundin ko yung payong yan. Yan. Huwag kayo mag-inom. Masikip. Masikip. Merkana. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Hanggang bukas dito sa Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIC 882. Pero ngayon, nandito na Ronda Pilipinas kasama ang award-winning broadcast journalist Dennis Antenor Jr. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.